Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn po unang mensahe din nyo, Five of Cups. Ayan. So, Five of Cups in reverse, which is really good. Kasi meron na ditong pagpapatawad, meron na ditong acceptance of what happened, kung ano man ang sitwasyon ninyo, you are you're parang entirely tinatanggap nyo na yan. Kaya siguro, kung meron man ditong mga nangyaring separation, meron man ditong nangyaring paghihiwalay, parang ngayon, akseptado nyo na, tanggap nyo na nangyari na ang nangyari, there is a reason for what happened, and maybe bukas na din ang puso ninyo dito sa pagpapatawad, no? Because you're ready to move on na, no? You're hoping for the best na, at yan ang alam ninyong kailangan ninyong gawin para maging masaya ng muli, no? Si Capricorn. What else? We have the Chariot. You're definitely moving on. Napakaganda, Capricorn, ng gagawin ninyo dito, no? You're heading towards happiness talaga, kaya mas magaan na sa pakiramdam ninyo na tanggapin na lang kung ano na ang nangyayari, tanggapin mo na lang kung ano na ngayon ang sitwasyon. Don't resist anymore, no? At you are going to definitely move on with your life. Dito, may progress, may pag-move on, may pag-move forward dito. You're heading towards success din dito for some of you, Capricorn. Kung ano man ang pinag-iisipan ninyo dito, you're going to be focused, determined, no, papunta, pag-usad, no, you're heading towards success, you're heading towards the light dito, kaya mas determinado kayo, mas mataas na din ngayon ang self-confidence ninyo, kasi maaari din na talagang malinaw na ang kaisipan ninyo dito, no, with the Chariot energy. Kaya you are heading towards a path na alam na ninyo kung ano yung gagawin ninyo, alam na ninyo na pagtatagumpayan ninyo ito, because sigurado kayo, 'di ba, sa bawat step na gagawin ninyo dito, Capricorn. What else? We have the Emperor energy. Order will be back in your life. Na magiging maayos na ang lahat. Kasi nga, no, babalik na kayo dito sa, ninyo, sa kung ano ang dating kayo. 'Di ba? Parang everything will be back in order na, no? May pagpapatawad na, kaya handa na din kayo na mag-move on, mag-move forward sa buhay, kaya makakapag-focus na din kayo sa iba't ibang area ng buhay ninyo, no? Magiging happy na kayong muli dito, at saka mag-move forward na kayo, kaya mag-focus na din kayo ngayon sa mga iba't ibang parte ng buhay ninyo na in the past na neglect ninyo, no? Maaari din na meron na kayo ditong order, meron na babalik na kayo sa dati ninyong sistema, mas magiging focus na kayo ngayon sa mga bagay-bagay na neglect ninyo in the past, at lalong-lalo na doon sa lagi din ninyong pinagtutuunan ng pansin, you're going to be more focused on that, no? Maaaring iba sa inyo dito magiging tatay na din. Maybe you are welcoming a baby or new baby sa pamilya. Maaaring ganon. Kaya, yung pang excited din kayo na magiging tatay na kayo or magiging grandpa na kayo. There could be also promotion dito for some of you. Maaaring ma-offeran kayo ng bagong role sa trabaho, at aangat na din kayo sa sa trabaho ninyo sa ngayon. So, posibleng ganon ang ganap. The star energy, this is really beautiful. This is wish fulfillment in in your horizon, Capricorn. So meron kayong dream, meron kayong wish dito that is coming to fruition. Yan ay mangyayari na, yan ay mai-enjoy nyo na sa ngayon. You're heading towards a new direction dito talaga, definitely with the Chariot energy. Merong bagong path na nagbubukas para sa inyo. That the universe is giving you a chance, no? A new chance or a new opportunity for new life. Dito, merong renewal, merong bagong yugto sa buhay ninyo dito na magbubukas. There's a new beginning dito sa star energy, Capricorn. So, napakaganda. Wow, napakaganda ng inyong energy sa ngayon.
may masaya talaga kayo, you're going to celebrate something dito, maaring mapopromote talagang iba sa inyo, no? Kaya that is one also of the things that you're going to celebrate. There is, ano din dito, there is parties, gatherings, social events na maaaring puntahan kayo, or maybe kayo yung mag-host dito. There could be also prosperity, abundance, no? Dito na parating sa inyo, kaya maaaring isa din yan sa dahilan ng inyong pagsasaya, ng inyong celebration. There could be also start of new friendships dito, or maybe a celebration ng inyong friendship, no? Maaaring ganun ang ganap. Ace of Swords in reverse. Ayan. So, posible dito, no, na maaaring meron kayong pinanggagalingang ganitong sitwasyon. Maybe dati nagkaroon kayo ng missed opportunity, kaya siguro kayo nalungkot, no? Maaaring ito yung ikinalungkot ninyo. Meron kayong opportunity na hindi nakuha, may gusto kayong mangyari na hindi nangyari. Maaaring gano'n, ano? Kaya nagkaroon kayo ng pakiramdam na parang nanghihinayang, may regret, yung gano'n. Pero papunta na kayo ngayon sa isang magandang sitwasyon. Napakaliwanag na ng path na nagbubukas para sa inyo. You are dito feeling ko in the past na to napagtagumpayan nyo na to. Kasi nga nalagpasan nyo na to dahil nga may chariot energy na tayo. Meron tayong star, no? And yung star energy, din ito nanggagaling kayo dito sa isang challenging situation, sa isang sitwasyon na hindi maganda at napagtagumpayan ninyo. Kaya most likely, ganun ang pinanggalingan ninyo, yung Ace of Swords energy, na yung parang nalugmo kayo dyan, nalungkot kayo, low vibe kayo, nagkaroon kayo ng missed opportunities, no? Kaya nalungkot kayo dyan. But napagtagumpayan nyo, you were able to come out of that situation at parang nabuhayan pa rin kayo ng loob, no? Nalagpasan ninyo yung lungkot, nagkaroon kayo ng enlightenment dito, kaya papunta na kayo sa isang magandang sitwasyon. Good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, you may need inner strength sa ngayon. Maaring meron kayong mga sitwasyon na kailangan ninyong magpakatatag. Kailangan ninyong harapin ang isang sitwasyon na kailangan ninyong tibayan ang inyong loob. Huwag kayong sumuko, huwag kayong mag-give up, huwag kayong umatras, no, sa laban, kung baga. So you may need to overcome some kind of obstacle dito, kaya kailangan ninyo na magpakatatag, okay? Kaya ninyo yan, Virgo. Always remember na walang problema, walang obstacle na hindi natin kayang lagpasan, hindi natin kayang labanan, hindi natin kayang solusyonan, okay? Lahat na binibigay sa atin, it is there for a reason, it's there for a purpose, at mapapagtagumpayan ninyo yan, no? Using your strength, your will, your determination, yung ganon. Four of Pentacles, ayan. So, you are, parang meron generosity energy dito na, siguro Virgo, lagi kayong lagi kayong matulungin. Minsan nga si Virgo, ikakain mo na lang, isusubo mo na lang, ibinibigay mo pa sa iba. That's how generous you are. That's how loving you are. That's how very helpful you are, no? Kaya siguro ngayon, yung generosity energy nandito na naman, umiikot na naman sa inyo sa ngayon. Even if you don't have more than enough para sa sarili mo, di ba? Pero ang iniisip mo pa rin, you want to share, no? You want to help other people, no? So, maaaring may mga ganun ang ganap dito for some of you. For others of you, maybe there is financial constraints, financial problems na pinagdadaanan, ang iba sa inyo dito, no? There could be financial insecurity na nararanasan ng iba sa inyo dito. Kaya siguro, parang feeling ninyo, kulang kayo sa pera, feeling ninyo, kulang kayo sa
sa budget dito. May mga bagay siguro kayo, financial obligation sa ngayon na maaring hindi ninyo natutugunan. Yung ganun ba, no? So, maaring yun ang ganap, no? Yun ang nangyayari sa inyo, kaya siguro napaghihinaan kayo ng loob. But you know what, Virgo, balik ta rin ninyo, no? Kung meron kayong feeling lack, no? Feeling LACK, balik ta rin ninyo yan. At mag-positive mindset lang kayo. Positive attitude, positive thoughts, feelings and emotions so that you'd be able to attract financial breakthrough dito, no? We have Two of Wands, you are planning, strategizing, no? Maaaring nag-iisip kayo kung paano kayo magkakapera or paano ninyo papalaguin ang inyong pera na meron kayo sa ngayon. Maaaring ganon. This is also anticipating something, no? Maaaring meron kayong ine-expect dito na parating, meron kayong ine-expect na gusto ninyong mangyari, and maybe you are anticipating that sa ngayon. Tinatanaw nyo na yan. Maaaring yung parang naghihintay na kayo, kumbaga, no, sa pinto ninyo, sa pagdating ng kung ano man ang bagay na yan na gusto ninyong dumating. So, maaaring ganun ang ganap. There could be travel for some of you as well dito. Travel plans, maaaring ganun. Maybe pinag-iisipan pa ninyo din kung ano yung pupuntahan ninyo, kung saan kayo pupunta. Kasi maaaring may mga choices dito, may mga options na pinagpipilian kayo. Siguro international travel ito or opportunity din dito, no? Opportunity to travel abroad or opportunity to travel around the Philippines. Maaaring ganun ang desisyon na ginagawa ninyo sa ngayon. Ano ang uunahin ninyo? Diba? Saan kayo pupunta? Anong lugar ang gusto ninyong i-explore? So, maaaring ganun. Page of Swords in reverse. Ayan. So, siguro ano pa kayo, scattered pa ang isip ninyo, kaya hindi ninyo ma-figure out ngayon kung ano yung magiging decision ninyo, no? Kasi dito din sa Two of Wands, this is making decisions, di ba? Meron kayong kinakaharap na kailangan pag-desisyonan and you can't figure out yet. So dito sa Page of Swords in reverse, you know, sinasabi dito na scattered pa ang isip ninyo, hindi pa kayo makapag-isip ng malinaw, hindi ka pa makapag-diskarte ng konkreto sa ngayon. What else? We have Eight of Wands in reverse. Travel talaga is very imminent for some of you, Virgo. Meron pupuntahan si Virgo. This could be international travel, malayo-layo, no? Ang babiyahiin ninyo sa ngayon, maaring that could be related to anything. It could be related to studies, related to pasyal, related to business, maaaring related yan sa migration, job opportunity overseas, maaaring ganun ang mga sitwasyon dito for some of you. So definitely there is going to be some movement, no? Dito eventually you're going to get on your feet na, and you're going to take action. Mabilis, no? Once na gumalaw kayo, once na simulan ninyong gawan ng paraan or gawan na ng practical steps yung mga bagay-bagay dito na gusto ninyong mangyari, bibilis ang lahat, no? Parang mabilisan ang galawan ninyo dito. Parang nag-isip-isip kayo dito, no? Kung nagpa-plan kayo, nag-iisip kayo. So once na konkreto na ang plano ninyo dito, siguro talagang uusad kayo ng biglaan na. Bibilisan nyo na ang lahat, no? Kasi parang ready na ready na kayo, kaya bibilis na ang usad ng lahat dito for you. Sorry, this is Eight of Wands in reverse. So sa Seven of Wands in reverse naman dito, napagod ang iba sa inyo dito, Virgo. Maaring pagod na kayo sa pag-iisip or physically, mentally, emotionally exhaustion ito, no, na nararamdaman ninyo. Marami siguro kayong pinag-iisipan, marami kayong problema na tinatry ninyong solusyonan sa ngayon, kaya siguro sa dami ng iniisip ninyo, parang challenging, ano, yung energy na bumabalot sa inyo sa ngayon. Pero hati, no, parang may mga sitwasyon dito na kayang-kaya ninyong solusyonan. May mga sitwasyon kayo dito na parang nabibigatan ang inyong pakiramdam, no? Kaya parang nababawasan dito yung self-confidence ninyo na ano to, kaya ko ba to? Kaya ko bang lagpasan ito? Anong gagawin ko dito? Yung mga ganon. Kaya parang yung isip ninyo pagod, no? More than physical pagod,
parang yung isip ninyo dito, yung pagod kayo sa kakaisip siguro, kakadiskarte, what are you going to do, no? At minsan siguro humihinto na lang kayo no, Virgo, sa pag-iisip, parang teka muna, parang napagod ako, ayaw ko na munang ituloy ito, parang ganon. Tapos maya-maya, maaaring marirealize ninyo na, sige nga, pag-isipan kong muli, 'di ba? Sige nga, titignan ko kung ano yung magagawa ko sa ngayon. So parang ganoon. Kasi parang unstable ngayon ang isip ninyo, Virgo. Maybe because pagod na kayo sa pag-iisip or mentally and physically, emotionally tired na din kayo. Kaya parang ngayon wala kayo sa balance, no? But things will change, no, Virgo? Things will change. Alalahanin ninyo na wala namang sitwasyon, no, na nagtatagal, no? Walang sitwasyon na yung parang nag-i-stay sa isang kondisyon na pangmatagalan, diba? Everything changes, no? Everything changes. Nothing is permanent. Kaya kung ano man ang sitwasyon ninyo ngayon, anumang klaseng energies na to, time will come that there will be change in energy, no? There will be some energy shift na mangyayari, magbabago din ang inyong sitwasyon, mag-i-improve din ang inyong sitwasyon. So, just keep your hope and faith alive, no? Kung pagod kayo, ipahinga ninyo yan, no? Magdasal kayo, magmuni-muni kayo, mag-reflection mode kayo so that makakatulong yan sa pagpapagaan ng inyong pakiramdam, sa pagpapaaliwalas ng inyong pag-iisip. Good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Pauna mensahe po ninyo, Six of Pentacles. Ayan. So, some people dito, some Taurus dito is in need of money. Maaaring may mga financial obligations kayong kailangan tugunan, may mga bayaran, may mga deadline, or due date, should I say, no? Maaaring may mga ganon kayo at nangangailangan ng pera. Don't worry, Taurus, the promise of Six of Pentacles is kung ano yung needs ninyo sa ngayon, that will be met. Kung ano ang kailangan ninyo ngayon, that will be met. Okay? Kaya don't worry because there will be people that will come in dito na matutulong sa inyo, maaaring magpautang sa inyo, magbibigay sa inyo ng pera. Maybe some of you dito may mga pautang in the past at maaaring yung mga pinautang ninyo ay magbayad din sa ngayon. So maaaring may mga ganong sitwasyon ng iba. But definitely, kung perang kailangan ninyo dito, huwag kayong mag-alala, no? May parating na pera sa inyo. There will be financial help, financial support dito na dadating sa inyo, and sobra pa yan doon sa kung ano ang kailangan ninyo. Okay? What else? We have the full energy. This is a beautiful energy. Dito, some of you dito, Taurus, maglalakas na ng loob. You're going to take the leap of faith. Sa ngayon, you're ready, to embark on a new beginning, na kahit uncharted territory ito para sa inyo, na kahit hindi ninyo sigurado, no? Hindi ninyo sigurado kung ano yung pagdadaanan ninyo sa journey na to, handa kayong suungin ang lahat because you know you are trusting yourself, your capabilities, and higit sa lahat, you are trusting God dito na hindi kayo papabayaan. Tutulungan kayo all the way. Okay? So, ganun ang ganap dito for some of you. What else? We have Two of Pentacles. Ayan. So, you are juggling many things. Maaaring you're multitasking dito. Maaaring ganon. Or, posible din na mayroon kayong pinagdidesisyonan dito. Kailangan pagdesisyonan ninyo. Meron kayong pinagpipilian dito ng mga choices. Maybe, nagbi-mini-minimum kayo. Alin ba dito? Left or right? 'Di ba? Ano yung kukunin ko, ano yung gagawin ko, ano yung ipa-prioritize ko. Maaaring mga ganon ang ganap dito for some of you. Maaari din na yung mga gagawin ninyo. Kung ano yung iniisip ninyo dito na new endeavor, new project or whatever na bago ninyong gagawin, maaaring yung pinag-iisipan ninyo, alin dito yung uunahin ko, alin dito yung gagawin ko una, no? So, maaaring may mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito, Taurus. We have Two of
Wands. Ayan. So, you're planning, you're strategizing dito. You're thinking about travel, no? Maring may mga plano talaga kayo ditong pagbabiyahe, pagtatrabaho sa ibang bansa, no? Yung ganon. May mga opportunities kayo na ganon ngayon, Taurus. Dalawang two ito, no? Two of Pentacles and Two of Wands. So, that is a synchronicity. That is master number 22, no? So, please look up for the meaning of master number 22 for more guidance po, Taurus, okay? Siguro din dito, no, mayroon kayong hinihintay. Maybe that is an opportunity na hinihintay ninyo, or maaaring ang hinihintay ninyo ay hinihintay ninyo ang pagkakataon na makapag-desisyon na kayo, na malinawan na yung isip ninyo at ma-figure out nyo na kung alin yung ipaprioritize ninyo, ano yung uunahin ninyong gawin, ano yung pagtutuunan ninyo ng pansin sa ngayon over others, no? So, maaaring ganon. We have Tower energy in reverse, no? Meron ditong change, transformation na parating, pero parang kinukontra ninyo, no? Yung parang ayaw nyo muna na baguhin ang inyong sitwasyon. Parang, teka lang, no? Yung parang gano'n, yung parang, hindi muna ngayon huwag muna natin gawin yan sa ngayon, ng mga pagbabagong yan, yung mga shifts na yan, yung mga adjustments na yan. So, parang gano'n ang ganap dito for some of you, na you're trying to resist the change, you're trying to stop kung ano yung mga gustong, kasi siguro yung mga changes na to is in your outside world, ano, at maaring it has a direct effect on you. So, maaring sa trabaho yan, may mga pagbabago sa structure, may mga pagbabago sa management, yung parang gano'n na hindi kayo welcome. Hindi ninyo wina-welcome muna sa sarili ninyo yung mga pagbabagong yan. So, parang gano'n ang ganap ninyo. Parang hindi ba ninyo matanggap yung gano'n ba, no? What else? We have death energy. Talagang very imminent ang pagbabago dito. And since this is nakadikit dito, no, sa may planning stage, sa may mga ina-anticipate kayo. So, maaring kaya siguro hindi ninyo matanggap pa or hindi ninyo ma-accept entirely kung ano yung mga pagbabagong pangyayari dito, because you have your own plans. May plano kayo na gusto ninyong gawin muna. Doon muna kayo sa mga gusto ninyong pagbabago magfo-focus. Ayaw ninyong maapektuhan kayo ng kung ano yung mga nangyayari sa outside world ninyo, sa trabaho ninyo, sa karera ninyo, sa opisina. No, parang ayaw niyo muna yung pansinin. It's because meron kayong you have your own plans para sa sarili ninyo, sa mga personal affairs ninyo, na yun muna ang gusto ninyong pagtuunan ng pansin. Because there are also changes dito na gusto ninyong gawin sa sarili ninyo, na gusto mo, yun muna ang pagtutuunan ninyo ng pansin, ano? So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.